So, ayun. Hello mga kapops, welcome back. So, bibigyan ko kayo ng tips para hindi magsawa yung mga alaga natin sa mga dog food natin. So, let's go. So, disclaimer mga kapops, hindi ako professional, hindi eksperyensado lang sa pag-alaga ng mga aso. So, tip number 1, para hindi magsawa yung aso natin sa mga dog food. Una, again, is time. Time sa pagpapakain. Dahil alam natin na ang oras ng pagpapakain is importante sa kanila. Yung mga aso ko, mga kapops, 3 times a day pinapakain ko. Morning, which is 6 to 7 AM, 12 noon, evening, around 7 to 8 PM. Tapos, after that, mga kapaps, disiplina ko din sila sa time sa pagpapakain. Kagaya ng binibigyan ko sila ng parang 10 minutes. Dapat maubos nila yung dog food. Kung hindi, kinukuha ko. Take note mga kapaps, hindi natin hinahayaan dapat yung mga aso natin or mga alaga natin na meron pang mga pagkain sa kanilang bowl. Pangalawa mga kapaps is gaano karami yung pinapakain nyo sa aso nyo. Dahil as I experience mga kapaps, 3 times sila pinapakain ko noon, kahit ngayon 3 times din. Breakfast, noon, at sa dinner. And then, hindi nila maubos-ubos kasi yung sinaserve ko sa kanila sobra-sobra. Like, sa isa ka meal, 5 cups. 5 cups. So, yung tansya-tansya ko lang is, I think, yung kalaki, tapos yung kalapad, ganito. Or parang regular size sa yung cup natin sa mag-inom tayo ng tubig. Tapos ayun po, tapos kahit anong mga aso sobrang lakas kumain pala is kanang hindi nila maubos-ubos kapag sobra na talaga, diba? So, ayun mga kapops, dapat tingnan natin sa per serving sa dog food na nakalagay sa kanilang lagayan sa kanila, diba? So, na nakalagay yung right amount, right serving. And sa akin, yung ginagawa ko, nililess ko na lang 3 times a day pa rin, pero nililess ko. Ayan ang before 5 cups, ngayon parang 2.5. So ayun, hindi nila, yung mga aso ko ngayon, hindi nila maubos-ubos na nila yung mga binibigay ko sa kanila. So pangatlo, huwag magbigay ng ibang pagkain sa kanila, dahil isa din ito sa dahilan na hindi sila kumakain na ng dog food. Dahil once na makapag-taste sila ng pagkain na iba, hinahanap-hanap na nila yung sa panlasa nila, silang mga utak. Kung hinanap-hanap nila, yun, magkukos ito ng magiging pick eater. Tapos ikaw, problema. Dahil, ayun, bibigay ka ng iba't ibang pagkain. Dapat stick to one na talaga. Kung anong kinalakyan nila binibigay sa kanila, yun lang dapat, diba? Kaya once na ito'y magbigay ng iba, ayun, pick eater. Ang problema ka naman dahil laging maghanap ng ibang lasa at isa din magastos, diba? Dapat usually maiwasan natin yung magbigay ng
kahit anong mga pagkain para lang makakain yung mga aso natin, di ba? So, ayun, dapat take note din natin, take note mo mga kapaps, dapat yung mga pinapakain natin sa kanila is hiyang, di ba? Nagbigay tayo ng hindi hiyang sa kanila, tayo din makagastos sa kanila, di ba? So ayun. Pang-apat mga kapaps, yung mga vitamins. Dahil mas maganda mga kapaps, binibigyan natin sila ng mga vitamins kagaya ng mga Elsevit, mga yung iba pa, basta mga vitamins, dahil mas lalo silang gagana magkain at para iwas sakit na din. Tapos pang lima is yung bigyan natin ng time yung mga aso natin, dahil as I experience mga kapaps, mas madali yung mas lalo silang magutom or ma-starve magutom ba tawag na sa Tagalog yung tawag mas hungry delay yung mga kapaps, yung magutom sila pag once na binibigyan natin ng time sa paglakad sa paglalaro sa labas or kahit saan man, dahil at least man lang madaling mahilis yung yung mga kinakain nila at to convert to energy, di ba? Mas madali silang gugutumin, hindi sila maganap ng ibang pagkain kundi yung anong binibigay sa kanila, di ba? So ayun.